Begging Korean, begging Korean, begging Korean, Welcome po sa channel ko. Hi guys! So ngayon, magandang araw sa inyong lahat. For today's vlog is, wala lang, hindi. Tutulong ako mag-harvest ng labuyo. Labuyo? Yung mga maliliit na kulikot. So, kasi, wait lang. Mamaya na ako mag-explain. I-set up ko muna ang camera ko. Bakit? May magagawa ba kayo? Wala! Ito yung kasama ko. Ay daw. Gupitin niya ang mga bunganga nyo. So, ayun guys! Magsisimula na akong tumulong. Sana marinig nyo ang aking boses. Aray, at ako ay naka-short. Kasi sa bahay lang naman nalapit to. Ewan ko kung bakit dito siya. Ay malaki namang space dun sa bahay. Pero wala tayong magagawa. Desisyon niya yan sa buhay niya. At wala akong pakialam. Ang kunting! So, ito yung ikikwento ko nga din yung mga nakaraan. Nakaraan hindi. Yung about this kulikot. About this kulikot, hindi! So, gagamitin ko ang gunting na to para igupit ko yan sa bunganga mo. Charis, hindi. So, alam nyo ba guys? Ay, hindi. Wait lang. So, mag-start na tayo magupit. Pero, sayang to kasi pinutol nila yung mga puno. Pero pag pinutol nila yung puno, magbabago yung ugali mo. Hala, hindi. Magbabago yung ang puno niya magdahon ulit. So, mabago na yon. So, mamumunga na naman siya ulit. Kasi ito, mga matanda na to, katulad ng aking lola. Charis. Galing ko siya ng ilog, naglalaba siya. So, ayan. First gupit. Huwag niyo na yung pakinggan. Kasama yan sa loob. So, ayan guys. Pero alam nyo ba guys, kung dito kami kumukuha na dati pambili ng bigas. Dahil dito nabubuhay din kami. Except sa pag-uuling, ito din ang hanap buhay namin dati. Kwento ko na yun dati. Iwan ko kung saan ko ba siya nakwento sa vlog ba ni... Ewan ko kung ano yung vlog yun nakwento ko. O ewan ko sa vlog ko ba dati. Basta nakwento ko. Pero hindi ko napakita sa inyo kung ito. Yung ito. Baka soon, pag yung okay na talaga ako, kasi ngayon medyo sira pa yung utak ko. So, hindi pa ako makapag-explore sa buong kagubatan dito, sa buong Miluya. So, sa mga ipapakita ko sa iyo kung paano mang-harvest ito sa totoong puno talaga or paano siya putulin. So, yan. Ang dami ko nang sinabi, wala nang ginawa. Tutulong ka ba o magdadaldal dito? Inawa yung sarili. So, ayan. Pwede mo din siyang kamayin. Like sa ginagawa niya, ginaganon niya lang. Pero mas madali pag gupitin ko ang bunganga mo. So, alam niyo ba guys, dito kami, ito din yung isa na nakapagpabuhay sa amin dati. Kasi syempre naman sobrang hirap ng buhay dati. Kung alam niyo lang, maiiyak talaga kayo ng dugo. Hindi. So, dati, pupunta ka pag Sabado, kasi linggo dati, may man namimili ng mga gulay. So, iba-ibang klaseng gulay. Kahit dahon pa yan ng saging, halos binibili na nila. So, dati, pag Sabado or Biyernes, pumupunta na kami ng gubat. Kasama ko yung mama ko or papa ko. Or like kami tatlo. Or sila Bibi, sila Inday Ugdot. So, kasama. Buong pamilya kami sumusulong sa gubat para manguha lang nito. Kasi masarap to gulayin, itong dahon nito. Pero yung, ano ba Tagalog sa linghod? Yung basta yung bata, yung baby leaves. Kaya nito mga guys. Yung ganito. Binebenta din to siya. Tinatalian siya dati tag piso, isang tali nito. Or 2 peso. 2 pesos pala. So may dumaan. Manahimik muna ako. 20 lang kami. 20 lang kami.
Sa ayun guys, mag-check ako ulit. Kasi nahihiya ako pag may tao. Dumaan kasi sa kapatid ako. Sa ito, pag nakaganon ka na, ganitong tali, dati, naabutan ko yung 2 pesos ba yung tali. So, makakawa kami kasi sobrang dami ng labuyo sa gubat. O yung mga ganito na maliliit. Sobrang dami. So, nakakakuha kami minsan ng 50 na na tali. So, may 100 pesos na kami. Sobrang laki na din yun nun. Parang 3 kilong bigas na yung mabibili mo. At yan, charis. So, itong bunga nila, medyo mahal to siya. Minsan umabot ng 50 per kilo or dati umabot ng 100 per kilo. Pero ang hirap lang nito kasi sobrang magaan lang siya ba. So mahirap makakuha ka ng 1 kilo, 2 kilo, sobrang hirap na yun. Sobrang daming dahon or puno na makuha mo para makaabot ka ng 1 kilo. So dati, kaya, syempre, pero may mga tanim yung mama ko dito, pero kunti lang naman dati, kasi, basta, yun. So, sa gubat kami nangunguha ng mga ganito, sa ibang mga lupa, gano'n, nanguha kami ng ganito, para, pag nabenta na siya, may pambili na kami ng bigas, diba? Sobrang hirap talaga ng buhay. Yun, kung alam nyo lang kung gaano kahirap talaga ang buhay, ng pinag-aaral ng babae, hindi nyo makayanan yun. So, sobrang laking tulong ng kulikot sa buhay namin. Yan. Dati minsan, kasi pag Webes dati, may nabibili din ng gulay. So minsan mag-a-absent ako ng Merkulis para manguha nito sa gubat. Or like doon kay Daddy Ilyong, yung isang tito ko, kasi marami siyang ganito. So mag-ornal ako ng harvest ng ganito. So para may pangbaon or like may pangbili ng kape tsaka asukal. Yun naman pinaka-importante sa amin noon, kape at asukar. Kasi pag walang kape at asukar, paano na lang ang umaga mo? Wala lang ganang bumangon. Agay, talo ng papa ko, hindi mabuhay pag walang kape yun. Apa? So, yun, grabe yung pagsisikap or like grabe yung hirap ng buhay. Na, yung mga siguro kung napagdaanan nyo lang yung pinagdaanan, kung hindi nyo kaya, yung masasabi na lang kayo, sana hindi na lang ako nabuhay kung ganito lang din naman kahirap yung sitwasyon or kahirap ba ng buhay. So, parang mapaisip mo yun. Pero, binuhay tayo ni Lord kasi marami siyang plano para sa'yo. Kaya, siguro ganun. So, yun, nabubuhay tayo dito sa mundo para magtrabaho. Charis, hindi. So, ayun guys, grabe, sobrang laking, hindi ko makakalimutan kung paano ko mag-harvest nito. Halos may mga ahas na dun sa kagubatan, may mga bubuyog na, or like, iwan ko ba, ang dami ng mga sugat-sugat sa kamay, magtatambling-tambling ka pa, minsan mahulog ka pa sa pangpang, ganun ang mga mangyayari bago ka makuha ng ganito. So, minsan sa mga gubat, yung may mga magtatabas ng damo dun, so, tutubo to sila. Kasi minsan matatabas din at nandito yung mga nag-aaral na wala namang mga laman yung utak. So, nangaon na mo, Ten? Yes. So, tapos na daw silang kumain. So, babalik na sa eskwelahan. Mag-aral kayo ng maayos para hindi kayo mag-harvest ng ganito. Ala. Pero yung mga bagong tubo ngayon, guys, sobrang swerte nila. As in, sobrang swerte. Kasi parang hindi nila naranasan yung pumunta pa ng gubat para maghanap ng mga iba-ibang mabebenta para may pangbaon or like may pambili ng mga kape, asukal, bigas, ganun. Sobrang swerte ng mga kabataan ngayon. Hindi tulad, bata pa naman ako, pero grabe yung paghihirap na dinaanan ko bago ako umabot sa ganito. Grabe talaga guys, yung, oh my God, mapapasabi ka na lang na, Lord, kunin mo na lang ako kaysa naghihirap ako dito sa mundo. Tapos iniisip ko dati kasi medyo tamad ako mag-aral eh. So pinaisip ko, paano na lang kaya ang buhay ko soon? Kasi medyo mahina yung utak ko sa pag-aaral. So iniisip ko na lang na pagsikapan ko na lang sa pagbubukid o pagsasaka o tumulong sa pamilya kaysa mag-aaral. Kasi wala eh. Parang iniisip ko na dati pa lang na hindi ako makapagtapos ng pag-aaral talaga. So, ang nagdala mo kayo na? Ay, bukag. Saan bukag sa tulo? Dagan, mamando kayo dito sa ubos. Ito ka niya, ubos kayo.
Ayaw, wala na nang palang usanan, wala na nang palang ilaga. Yo, may nakilala akong isang magandang dalaga. Walang arte, walang kolorete ang kanyang mukha. Siya ang nagpapatunay na hindi lahat mabae nasa bahay. Lahat ng trabaho kanyang pinasok, maging ang pag-uuling sa bundok. Sakit ng katawan kanyang iniinda, makatulong lang sa kanyang mahal na ama't ina. Hindi marunong sumuko ang isang katulad niya, mapagmahal sa pamilya. Pangaral ng magulang ang kanyang dala, kahit saan man mapunta. Kaya siya ay higit na pinagpala. Lumipat ka, gawin ang sariling ibong malaya. Tahakin ang landas na sa iyo'y nakatagana. Huwag kang lilingon sa mga matang mapanghusga. Yakapin mo aming pagmamahal at tiwala. Lumipad ka sa alaba, pagdalhin ang iyong pangarap. Andito kami sa likod mo, pumalakpak. Di yan ilala, akong isang magandang dalaga. Walang arte, walang kolorente. So ayun guys, magchichika na naman ako kasi wala nang tahimik na at maingay yung dumaan kanina. So actually siya yung asawa ng ate ko. So ngayon, kasi mahirap talaga ang buhay ng mga people sa earth. So binigay na to ng tito ko, ni Ilyong, pinapaharvest sa kanya. So bibigay na to sa kanya para pambili din na nila ng gas pang ano sa bahay, impekto sa bahay. So yun. Pero konti lang to guys, sobrang konti. Hindi aabot ng 500 ang mabenta nito. So grabe yung ang ano nito. Ang layo ng kinunan. Tapos gagamitin mo pa, dadalhin mo pa dito. Pero ganun talaga ang buhay. Pero okay na to kasi wala din naman siyang ginagawa. Kasi mamaya uuwi sila ng Damilag. Pero ewan ko kung bukas, babalik pa kayo bukas? So parang babalik pa sila bukas. Grabe talaga ang buhay kay sobrang hirap. Diyos ko. Tanawan naman ako itong kuhan dito. Itong balay dito ba? Awa po yung balay dito. Kung wala pa ito na kuhan, bulang pa ko rin. Yun sa ako dahil. Balik tayo. Sila din yung yung nagpabili tayo ng amakan para mapaano yung bahay nila. Pero hindi pa rin tapos kasi nga nagkasakit din ho siya. So, hindi tapos yung bahay. Pero siguro uuwi siya doon para tapusin yun. So, ewan ko kung may mga kulang pa doon. Pero okay naman yun kasi may yero na. Okay naman to na yung ST naman no. Okay naman tong sina to. Okay na yung yero, yung dingding na lang. Tsaka siguro yung sahig. Ganon. Kailangan pa kukuha ng kawayan. Sana matapos na yun kasi may mga pamangkin ako na mga bibi pa. So dati kasi yung bahay nila natulo din. Kawawa yung mga pamangkin ko. Alam nyo ba guys, dati guys, pag walang-wala na talaga kami ng, yung dalawang ate ko, si Inday Ugdot at si Inday, Bibi naman noon, si Bibi, pupunta kami ng gubat para manguha ng ganito kasi umabot talaga sa time na walang-wala na talaga kami guys. Umabot sa time na wala na kaming bigas, umiiyak na yung mama ko kasi wala na kaming makain. Kasi yung papa ko, hindi na rin alam kung anong gagawin dahil nga sa sobrang hirap ng buhay. Tapos nagkakautang-utang na din. So, yun. Maghanap kami ng paraan tatlo ng kapatid ko. Manguha kami ng ganito sa gubat para maibenta namin. Para may pambili ng bigas. Kasi umamot din sa time na isang araw wala kaming kain. Kasi walang bigas talaga guys. Walang kain, ganon. Mag-aantay na lang pagkagabi kung meron. Pero pag wala, matutulog lang din kami na walang kain. Ganon kahirap ang buhay. Sa mga nang babash dyan, nako, pag naranasan nyo yung naranasan ko, wala na kayong ganang mabuhay pa. Ay, puro kayo pang babash, wala naman kayong alam. Mga
sobrang tagal dito matapos guys, mga ngala yung mananakit yung puwet mo, yung dito mo, tsaka yung likod mo. Kasi matagal to matapos, napakahirap kasi mga maliliit nga yung bunga nito. Pero pag walang-wala talaga, masasabi mo din naman worth it yung pinaghirapan mo, parang ganun ba? Kasi syempre, kailangan mo naman yung paghirapan bago ka makapera, dapat paghirapan mo muna. Ganun yun. So kaya wag kayo sa mga wag kayong umangal kung napapagod na kayo or nahihirapan na. Makakaya nyo din yan. Dami ko nang sinabi guys. Sana nakikinig kayo, no? Nangangalay na yung tuhod ko dito guys. Wala akong upuan. Nakapungko lang ako. Ang bangit ng style ko siguro dyan. So, ayun guys, tapos na ang aming ginagawa. So, hindi pa pala, may konti pa. Pero grabe, anong oras na? Marang 2 oras kami dito guys. So, ginagawa namin, ginoo ko. Ayun guys, sobrang dami. Ayan. Nasa mga 2 kilo yun guys. Di ba? Ilang oras kami, tapos hinarbis niya pa doon sa malayo. Tapos ang tagal na tapos 2 kilo lang. Sana naisip mo yun. Kung gaano kahirap ba. Uuwian ko ngayon. Uwi pa siya ng Damilag. Ayan ang ate ko guys. Ayan ang kanyang baby na si Kulot. Itit! Hi! Hi! Ayan, tuwatawa siya guys. At papasok ako kasi magbabalat ako ng kamote tsaka saging kasi para may pang merenda sila. So, ayan, iiwan ko muna sila. Tapos naman yan. Aray. Para magluluto tayo. Total, wala naman tayong gagawin. Mag-barbecue tayo. Barbecue? Hindi. Ha? Mana? Nanganga naman yung isa dali. So, pagod ako guys. Sumakit yung pet ko doon kakaupo. So, grabe yung sitaw guys. Sobrang dami. Kita niyo yung sitaw na yan? Purple yan. Purple yam. Purple yam. Charis. Sobrang daming sitaw. Gusto nyo mag-PM lang kayo sa akin. Kasi hindi ko kayo bibigyan. Charis. So, hinihingal ako guys. Nasaan na yung kamuti ko dito? Ato itong kamuting dala ni Papa be. Ito yung kamuti. Kasi nagpapadala ko kay Papa ng kamuti galing Damilag. So, babalatan natin to ngayon. Ewan ko anong kulay nito. Siguro purple din to. Ay, hindi. Kulay red. Ito. Babalatan natin siya guys para prituhin natin para may mamerenda tayo. Kasi wag na tayong magbili ng tinapay at wala na tayong pangbili din. Hala, hindi ka ganyan. Wait lang. Medyo konti lang to siya guys. Ayan. So may saging din. Ayan ang pinakamasaya dito sa bukid. Kasi hindi ka na kailangan magbili para may makain ka. Manguha ka na lang sa kapitbahay. Wala hindi. Manguha ka na lang sa lupa nang hindi sa'yo. Charis. So magbabalat ako for today's video. Charis. Hi! Ayan oh. Ayan oh. Hi! Hi Kulot! Hi Kulot! Sapot na siya ka na mo yung naong. Namo mo ikaw? Ha? Malito man na. Oy? Sobrang mahilig ako sa bata. So yan. Ang sakit ng aking tiyan. Wait lang. At ang aking bra nalaglag na. Nakatube lang kasi ako. Di ako nagbabara pag nasa bahay lang. Bakit? Nagpagagawa ba kayo? Wala. So yun. Ano ba yan? Daming langaw dito. Nilalangaw na ako kahit buhay pa.
Charis. So, magbabalat na ako ng kamote. Kasi mag-kamote-Q ako ngayon. Mag-kamote-Q. So, dito natin ilalagay ang aking camera. Ang atong kutsilyo, boy. Ora maka, boy. Uy. Dali, kayo magpalit na kong kamote, boy. Ay, mga kamote, guys. Ayan. Medyo madumi siya. Pero, hugasan naman natin. Ano ka naman lulutuin diretso, di ba? Hugasan sa... Direct ka, dapit. Ang? Kasi magpanit ng kamote. Kuha ang kutsilyo dito. Sama mo sa usulan. Pag may mga pula yellow, magsampangon ng sulod ba? Puli. Ang murag galay ba? Ikaw ba silyo? Ugaan na. Asa gali na ang kutsilyo? Nung tumas kan nung dulu tumas ano ko. Magkita sa galay ba no? May mga turok ba? Nagtumos na. Ako ang kusog-tunda. Isa. So, tanghingi ang aking lola ng ganito kasi itatanim niya daw. Kasi may dahon na siya. May dahon na siya. Huwag sa kasudbang dito. Kuha niya, huwag sa kasudlagan. So, simulan na natin ang ating pagbabalat ng kamote. Ambi sagot tong liyang isa, boy. Kaya kung nga nagpanit. Okay. Ibot ang kakao dire. Oh, lalo. Asa ni Celia? Wala ka galit lain no. Dali na kay para malakaw na ka dito. So naghahanap siya Timay ng isang kutsilyo para tutulungan niya ako magbabalat. Magbabalat. Ayan. So ayan. Matagal na din akong hindi nakakain ng kamote, guys. So it's time. Time to see you. Charis. Tinulungan na ako natin may para madaling matapos. Kasi mabagal nga tayo. Ang ingay ng mga person dito. Alam nyo lang. 2:00 na pala. Hindi pa ako nananghalian, guys. Nakalimutan ko na. Kasi matagal na tapos yung pag-ano namin ng labuyo kanina. Yung sili. Matagal na tapos. Simula nang makilala ka, hindi maipaliwanag ang nadarama. Dibdib ko'y kabang-kaba sa tuwing nakikita ka. Hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi ka nakikita. Ikaw o aking sinta, ikaw lang, wala nang iba. Krishna, ikaw na nga, ikaw ang aking mahal, ikaw ang aking ligaya. O Krishna, walang iba. So, ayun guys. Ang dami na kay kamay. So, pinatapos ko kay Ate May. 3 peraso na lang yun na iwan doon. So, dito naman tayo sa saging. Magbabalat tayo ng saging para prituhin din natin. Bakit? So, ayan. Dito ko lang ilalagay. Or, dito. Para makita nyo din kung anong ginagawa ng babae. At hindi siya Ay, Diyos ko. Wala tayo.
So, simulan natin magbalat ng saging. So, hindi siya matanggal. Ay, ginoo man. Ay, wait. Dito ko siya ilalagay. Aray ko. Ay, okay, dyan. Medyo maingay kasi may motor. Ang tigas ng muka. Ayan! Oh! Okay. So, ito. Babalatan natin ang saging. Ang saging. Buha na to. Unsa di ay tama man eh. Panipis. Dagkan. Magkakanan ako. Ayaw, wala na nang walang usanan, wala na nang walang ilaga. Yo, may nakilala akong isang magandang dalaga. Walang arte, walang kolorete ang kanyang mukha. Siya ang nagpapatunay na hindi lahat mambae. Nasa bahay lahat ng trabaho kanyang pinasok, maging ang pag-uuling sa bundok. Sakit ng katawan kanyang iniinda, makatulong lang sa kanyang mahal na ama't ina. Hindi marunong sumuko ang isang katulad niya, mapagmahal sa pamilya. Pangaral ng magulang ang kanyang dala, kahit saan man mapunta. Kaya siya ay higit na pinagpala. Lumipat ka, gawin ang sariling ibon malaya, tahakin ang landas na sa iyo'y nakatagana. Huwag kang lilingon sa mga matang mapanghusga. Yakapin mo aming pagmamahal at tiwala. Lumipad ka sa alaba, pagdalhin ang iyong pangarap. Andito kami sa likod mo, pumalakpak. Diyan ilala, akong isang magandang dalaga. Walang arte, walang kolorente ang kanyang mukha. So, ayan guys. Tapos na kami magbalat ng saging. Ayan. Nislice namin siya ng medyo maliit. Pasensya na, medyo madumi dito kasi ayun, busy ang mga person. Lang tayo maglinis. Sakit. Sakit ang aking liig. Halingag kung kaya ka na may palihog. Kung kaya. Tanggalan na ng kanon, dry. So, pinapagawa ko din natin may nakapoy. Ayan. Para mapagluto na tayo. So, update ko kayo pag magluto na tayo. So, ayan. Nakasalang na ang ating kalaha. Ayan na. Time to cook. Time to cook? Ano yun? So, magluluto na tayo ngayon. So, ayan guys, ilalagay natin yung saging. Tingnan natin yung saging. Hindi pa siya masyadong kumulo. Pero okay na yan kasi takot nga ako sa mantika. Pag nakulo na yan, magkatalsikan ang mga mantika. Ayan. Dandahan lang. Kasi takot ako eh. Pero di na, wag ka na nabi. Ban ka na dili na maano. Mga bata, baka di ka kaya. Tinamay ko na guys kasi nagpunas naman ako ng kamay. Nakugas naman ako. Bakit? Kami naman kakain. Okay. Sarap may bibi anak. Kung nagay daw. Ito yung kinakatakutan ko pag nagluluto yung mantika. Medyo madami to siya guys kasi para bibigyan natin yung trabante daw ng konti lang naman. Pero may merinda din sila. So, tama na muna yan. Siguro mga tatlong ano yan. Tama na ba? Or sakto lang? So, tama na ba? Or sakto lang? Pero bigyan natin ng konti. Ayan. Tama na yan.
Nagugas tayo ng... So, tayo na siya. Mga laki. Medyo pa, anuhin muna natin siya. Ipa-dry muna natin siya. I think kulang yung sagi. Or tama lang, no? Tama lang, no? Or kulang, tama lang. Yan. Para paluto. Dapat malakas yung apoy. Super 18, parang walang apoy sa gilid. Pero chokes time. Mag-taste tayo, guys. Simulan na natin to. Unsa na lang dugan mo. Ito lang ba mga kilo? Ilan yung Andrea? Silik ka diri oh? Mag-ingay ng mga people. Eles na kay naghanak ko na ugma. Oh, di man yun, di matanggal oh. So, hayaan muna natin, I think mga 2 minutes or mga 3 minutes bago natin siya okay ulit. Kasi, may kas pa na. Kasi marami pa tayong lutuin. May, I think, 2 lunuran pa yung saging din. May kamote pa. So, ayun guys. Tingnan nyo naman, nagpapags ang loob ng bahay. So, sobrang init. Sobrang daming usok. Hala. So, tapos na maluto yung saging na niluto natin. So, pero yung kamote guys, hindi pa tapos. So, magmerienda na kami, magkakape kami lahat. At wala kayong magagawa, mga men. So, let's go. Pero ito yung ate ko, nagluluto siya ng kamote. Ayan, hindi pa tapos ang kamote. Ayan ang kanyang mukha, parang galit. So, ito na ang saging. Ayan, magkakape na kami. Daming tao dito, guys. Ayan ang tita ko, guys. Hello guys! Ay nga po. So, it's time to break up, Charis. Dito daw ka. Palpak. Pero okay na yun. Gamay, kung gagak, yung kabo, kung gagak, ibabaw. Ako yung upang bakit? Kadang ko. Mal- Pagtanong mo sa dako. Ano yung mga ito, pagbiya na Lakit na sa lupo na. Munod na, laman dito gyapon. Hindi na malakit galan ron. Nandito na si Boy King Kong. Mga guys, si Mr. King Kong na yung bagong pangalan niya. Thank you guys. Supportahan niyo ni Krishna. Rambot lang kang sales. Magkakaon baka siya ng sagulag espada ng kuwan. Nang tukar amaras guys. Ha? Tukar amaras na. Bangun na bangun kay magilong bangun. Nagimok di gabi ko. Binuang kay basig. Mangyari din dapat mangyari sa. Ito ko ra po nang papuan man. Kanino mal sod pod. Nalain ang sukar yan no? Wala na buo. Hindi mo na, asama yung haya, kaya itong butang sukar. Salurin na dito. Okay. Waon, ilang galon dito ba? 2 galon. So, ayun guys. Thank you sa panonood. Sana nag-enjoy kayo at ingat kayo palagi. Thank you sa walang sawang suporta sa akin, sa pag-like, share, and subscribe on my YouTube channel. Thank you so much, guys. Ingat kayo palagi. Bye!
Bye, Pulpul. Si Mr. King Kong, guys. Ayan, naghihiya na siya. Bye, guys.